Pagkatapos ay inilabas niya ang usapin ng bagay na makapagpapababo ng temperatura habang ipinapakita ang misteryosong sky ice crystal na hinahangad ni Chen Pingan. Agad siyang natuwa at iminungkahi na dapat pumasok at umupo si Lang Eosan kapag bumalik siya. Pagpasok sa bakuran, iginiit pa ni Chen Pingan ang pananatili ni Lang Eosan dahil kahapon ay nagmamadali siya. Sa labas ng bakuran ni Chen Pingan, biglang bumaba ang isang makinang na gininto ang liwanag. Ang pinagmulan ng liwanag ay walang iba kundi ang Immortal Emperor mismo. Nagtaka siya kung bakit hindi niya naramdaman ang cultivation base ng Immortal Realm na kakadiscover lang niya. Sa kaisipang ito, maingat niyang binuksan ang pinto ng bakuran, nagtataka kung nasaan ang sagot. Ang nakita niya sa loob ay lubos na nakagulat sa kanya. Samantala, tinatamasa ni Lang Eosan ang mga benepisyo ng kanyang mga pagkain, na partikular na idinisenyo upang mapabuti ang kanyang cultivation. Kapansin-pansin, kahit ang tsaa na inihain sa kanya ay may kakayahang pagbutihin ang kanyang mga spiritual root. Matapos inumin ito, nagulat si Lang Eosan nang matuklasan na nawala na ang kanyang bottleneck, at napagtanto niya na nabigyan siya ng napakalaking pagkakataon. Nagtaka siya kung ipinapahayag ni Chen Pingan ang kanyang pasasalamat para sa kristal sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga espesyal na pagkain na ito. Tiningnan ang kristal, na ginagamit bilang freezer para sa mga pakwan, sinabi ni Lang Eosan ang kakaiba ng mga pamamaraan ni Chen Pingan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Chen Pingan na magiging ganoon kabisa ang kristal, at matagal na niyang gusto ng refrigerator dahil masarap sa kanya ang iced watermelon. Inilagay ni Chen Pingan ang pakwan sa mesa at hinimok si Lang Eosan na kainin ito ng walang pag-aatubili. Gayunpaman, nagsimulang mag-alinlangan si Lang Eosan nang mapansin niya na tinitigan siya ni Little Suling ng may pagkapuot. Bilang tugon, hinampas ni Chen Pingan sa ulo si Suling at sinaway siya dahil sa pagiging bastos sa kanilang bisita. Binalaan din niya ito laban sa pagkain ng sobrang iced watermelon dahil maaari itong magdulot ng pagtatae. Malungkot na hinawakan ni Suling ang kanyang ulo at sumang-ayon na sumunod sa mga tagubilin ni Chen Pingan. Nang abutin ni Lang Eosan ang pakwan, idineklara niyang kukunin niya ito. Pagkatapos, hinawakan niya ng malapit ang pakwan at nauutol na nagpasalamat. Dahil naniniwala siyang mahiwaga ang tsaa at mga pagkain, inakala niya na mahiwaga rin ang pakwan. Sa pagsubong ng pakwan, nagkaroon ng pagsabog sa loob ng kanyang dantian, na tanda ng isang breakthrough sa Earth Immortal Realm. Nagulat sa biglaang pagbabagong ito, nagtaka siya kung paano magkakaroon ng ganoong epekto ang isang ordinaryong pakwan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa malakas na kitchen knife, at nang hiwain ang pakwan, nahawaan ito ng chi ng kitchen knife. Sa sandaling ito, nakaramdam ng pagkaputik at pagkakaiba ang kitchen knife, nagtataka kung kailan siya makakaligo. Pagkatapos kumain ng pakwan, pinasalamatan ni Lang Eosan si Chen Pingan sa pagkakataon at sa hindi mababayarang dakilang biyaya. Ipinangako niyang gagawin ang kanyang makakaya sa hinaharap, dahil ang kanyang breakthrough ay magdudulot ng malaking bugzo ng enerhiya. Bukod pa rito, hindi niya kayang pukawin si Chen Pingan sa pamamagitan ng pagwasak sa bahay. Kaya, tumayo siya, sinabing mayroon siyang mahalagang gagawin, at tumakas, na naging sanhi ng pagtatanong ni Chen Pingan kung bakit siya balisa muli. Nang buksan ni Lang Eosan ang pinto, nakita niya ang isang lalaki na nakaluhod sa harap niya at nagtaka kung sino siya. Napansin ng Immortal Emperor na hindi apektado si Long Aotian sa presyon ng bakuran at sinubukang tawagin. Gayunpaman, hindi na naghintay pa si Lang Eosan, dumaan, at humingi ng tawad, sinabing hindi siya libre. Habang paalis si Lang Eosan, tiningnan siya ng Immortal Emperor at napagtanto na malapit na siyang mag-breakthrough sa Earth Immortal Realm. Gayunpaman, mukhang hindi siya ang master ng lugar. Tinawag ni Chen Pingan si Lang Eosan at sinabihan siyang huwag lumayo, dahil mayroong banyo sa kanyang bahay. Nang marinig ng Immortal Emperor ang boses ni Chen Pingan, agad siyang nagulat. Tiningnan niya si Chen Pingan, nakahawig ng katawan ng Dao. Sa sandaling ito, napagtanto ng Immortal Emperor kung bakit puno ng nakakatakot na nilalang ang bakuran. Lumalabas, aksidente siyang nakapasok sa kayamanang lupa ng isang eksperto. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit may ganoong eksperto sa mortal world. Nagulat, tinanong ni Chen Pingan ang Immortal Emperor kung bakit siya nadapa sa bakuran,
Nagtataka kung dahil ba sa masyadong mataas ang threshold ng bahay. Sa hindi paniniwala, nakita ng Immortal Emperor ang Daoist rhythms ng Immortal Emperor kay Chen Pinggan. Nagtaka siya kung siya ba ay nasa isang laro ng chess na kinasasangkutan ng daan-daang milyong buhay, kung saan ang mga tao ay ang chess pieces, at ang mundo ay ang chessboard. Mukhang dalawang senior lang ang naglalaro, at isa lang siyang pawn sa kanila. Nagpakita ng pag-aalala si Chen Pinggan habang tinatanong ang kondisyon ng Immortal Emperor at nagtanong tungkol sa anumang posibleng sugat. Ipinahayag din niya ang kanyang intensyon na baguhin ang threshold mamaya. Dahil ang Immortal Emperor ay nakasuot ng marangyang damit, naniniwala si Chen Pinggan na siya ay isang makapangyarihang tao at ayaw siyang pukawin. Ipinakilala ng Immortal Emperor ang kanyang sarili bilang si Xia Suyi at Yumuko, na ikinagulat ni Chen Pinggan dahil isa rin siyang cultivator. Nang marinig ni Chen Pinggan ang pangalang Suyi, nakita niya itong pamilyar at tinanong kung hinahanap ng Immortal Emperor si Su Ling. Ang Immortal Emperor naman ay nagtanong kung nasa loob si Su Ling. Bagaman nag-aalangan noong una, sa huli ay naisip ni Chen Pinggan na dapat siyang sumuko dahil inakala niya na dumating na ang ama sa pintuan, at ayaw niyang makita bilang isang kidnapper. Una, tinulungan niya ang Immortal Emperor na tumayo. Pagkatapos, pumasok sila sa bahay. Pagkatapos, itinuro ni Chen Pinggan si Xia Suyi at tinanong si Su Ling na tingnan kung siya ba ang kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ni Su Ling na hindi pa niya nakita ito at wala siyang alaala tungkol dito. Dahil dito, puno ng mga tanong si Xia Suyi at tinanong kung tunay bang anak niya si Su Ling. Bilang tugon, sinagot ni Su Ling na hindi niya ito kilala. Tinitigan ni Chen Pinggan si Xia Suyi at tinanong kung ano ang problema sa kanya. Sa huli, tinanong ni Chen Pinggan kung tunay bang siya ang kanyang ama, ngunit nauutol si Xia Suyi at nakaramdam ng pagkalito. Nang tanungin tungkol kay Su Ling, ipinaliwanag ni Xia Suyi na siya ay isinumpa ng isang malupit na Immortal Venerable. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi bitagin siya sa Secret Realm sa loob ng libu-libong taon. Nagtaka si Xia Suyi kung binibilang ng mga senior ang kapalaran ng bawat piraso ng chess, ngunit alam niya na isa lang siyang walang kwentang langgam at si Su Ling ay isa lang pawn sa kanila. Sa pagkadismaya, kinuyam ni Xia Suyi ang kanyang kamao at idineklara na hindi niya itatago ang katotohanan na matagal na siyang nahiwalay kay Su Ling. Naniniwala na dapat mas mature na si Su Ling, hindi maiwasang magkaroon ng pagdududa si Xia Suyi sa kanyang hitsura. Napansin ito ni Chen Pinggan at tinanong kung bakit hindi man lang naaalala ni Xia Suyi ang kanyang sariling anak. Nagdulot ito ng pagdududa kay Chen Pinggan sa pagkakakilanlan ni Xia Suyi bilang ama ni Su Ling, at tinanong niya kung nasaan ang birthmark nito. Nang sumagot si Xia Suyi na may snowflake-like birthmark si Su Ling sa likod ng kanyang leeg, tama ito. Ang revelasyong ito ay nakagulat kay Chen Pinggan, na pagkatapos ay napagtanto na si Xia Suyi ay talagang ama ni Su Ling. Matapos tapikin ang ulo nito, tinanong ni Chen Pinggan si Su Ling kung gusto ba nitong manatili o sumama kay Xia Suyi dahil wala siyang alaala sa kanyang ama. Pinili ni Su Ling na manatili, at iminungkahi ni Chen Pinggan na marahil nawawala ang kanyang alaala kay Xia Suyi matapos silang maghiwalay. Pagkatapos ay, tinanong niya si Xia Suyi kung handa ba itong hayaan si Su Ling na manatili sa kanya. Dahil nasa tamang edad si Su Ling upang mag-aral, nag-alok si Chen Pinggan na alagaan siya at ibahagi ang kanyang kaalaman sa kanya. Nagulat si Xia Suyi sa kabutihang loob at kahandaan ni Chen Pinggan na turuan si Su Ling ng lahat. Yumuko si Xia Suyi at nagpahayag ng kanyang pasasalamat, habang sumagot si Chen Pinggan na hindi na kailangan pang magpasalamat ni Xia Suyi. Nagtaka rin si Chen Pinggan kung bakit nagsisikap ng husto si Xia Suyi at naisip na marahil narinig ni Xia Suyi na dati siyang nagtuturo sa bayan. Samantala, sa isang kalapit na kagubatan, bumubulusok ang aura ni Lang Eosan. Gumawa siya ng hand seal, at sumabog ang kanyang enerhiya palabas, binunot ang lahat ng puno sa paligid niya. Sa matagumpay na breakthrough, sa wakas ay nakapasok na siya sa Earth Immortal Realm. Sa sandaling iyon, lumapit si Xia Suyi at nagpahayag ng kanyang pagbati kay Lang Eosan para sa breakthrough. Matapos magbigay galang si Lang Eosan, ipinahayag niya na sa pagbisita ng senior, malapit na siyang mag-breakthrough kaya hindi niya nagawa ang inaasahang paggalang. Umaasa siyang mapapatawad siya ng senior.
Bilang tugon, nagbigay ng katiyakan si Zia Sui na hindi problema ang isyu dahil pareho silang may kaugnayan sa senior. Bukod pa rito, iminungkahi niya na kung interesado si Long Eosan, maaari silang magtawagan bilang magkapatid. Sumang-ayon si Long Eosan at naisip na mas maganda ang relasyon kaysa sa pagkakuha ng immortal artifact, na nagpapaganda sa kanyang paglalakbay dito. Hinawakan ni Zia Sui ang balikat ni Long Aotian at sinabihan siyang ipaalam sa kanya kapag nakarating na siya sa Immortal Realm. Nakakuha ng gabay si Long Aotian mula sa senior, at sigurado si Zia Sui na malapit na siyang mag-breakthrough sa Infant Immortal Realm. Binigyan ni Zia Sui si Long Eosan ng isang token bilang patunay ng kanilang pagtatagpo upang makapunta siya sa anumang malaking lungsod o angkan kapag ipinakita niya ito, o maaari siyang direktang pumunta sa Immortal Empire upang makipagkita sa kanya. Nagpakilala si Long Eosan at tinanong ang pangalan ni Zia Sui. Nagpakilala si Zia Sui at idinagdag na tinatawag siyang Immortal Emperor ng lahat sa Immortal Realm. Nagkomento si Long Eosan na maganda ang pangalan ni Zia Sui at inulit pa ang kanyang papuri ng 2 beses. Gayunpaman, bigla siyang nagulat nang mapagtanto na si Zia Sui ang Immortal Emperor. Nang maglaon, bumalik si Zia Sui sa Immortal Realm at hindi pa rin makapaniwala dahil nakikita na niya ngayon ang kanyang anak na kasama si Chen Pingan sa tulong nito. Bagaman isang beses lang sa isang buwan siya pinapayagang bumisita, pinuri niya si Chen Pingan sa pagiging isang mabuting tao. Sa oras na iyon, lumitaw si Xiao Jiao, ang sovereign ng Blood Moon Sect. Pagdating niya, yumuko siya bilang pagbati, na nagtulak kay Zia Sui na magtanong kung ano ang nangyari, dahil hindi siya makapaniwala na talagang dumating si Xiao Jiao. Bilang tugon, sumagot si Xiao Jiao na nagtaka siya kung nahanap na ng Immortal Emperor si Fairy Su Ling. Gayunpaman, umalis si Zia Sui, naiwan si Xiao Jiao. Sumagot siya na hindi pa niya ito nahanap, na nagpahiyaw kay Xiao Jiao sa pagtataka. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, nag-alok siya na magpadala ng tulong at idineklara na dapat itong hanapin. Gayunpaman, pinalipad ni Zia Sui siya at mahigpit na sinabihan siyang umalis. Matapos bumangga si Xiao Jiao sa isang haligi, na nagdulot ng mga lamat sa buong bahagi nito, pinaalalahanan siya ni Zia Sui na mula ngayon, kapag naglakas loob siyang pumunta muli sa kanyang tirahan, papatayin siya sa oras na makita. Bukod pa rito, idiniin ni Zia Sui na hindi mahalaga kung naghahanap si Xiao Jiao ng mga sandatang immortal o kung ano paman. Ngunit kung makita niyang may sinuman mula sa kanyang angkan ang naglakas loob na bumaba sa mundo ng mga mortal, sisirain niya ang buong angkan nito. Nang lumuhod si Zia Sui sa bakuran ni Chen Pingan, naramdaman niya ang lawak ng Golden Plume Immortal Artifact. Sa kabutihang palad, hindi siya sinisi ng nakatatanda para dito. Gayunpaman, nangangarap lang si Xiao Jiao kung iniisip niyang maaari niyang ibahagi ang mundo kay Zia Sui. Samantala, sa Mortal World, partikular sa Shushan Immortal Academy ng Central City of Light, nagkaroon ng kaguluhan nang dumating ang isang Confucian Sage Talent. Habang nagkakagulo ang lahat upang magpwesto, isang lalaki ang pumasok sa silid at inutusan silang manahimik. Sa kabila ng presensya ng Confucian Sage Talent, ang lalaki, na siyang din ng Shushan Immortal Academy, ay nagpatuloy na nagbigay ng panayam sa mga disipulo tungkol sa pagpapanatili ng kanilang composure. Gayunpaman, iba ang iniisip ng mga disipulo, isinasaalang-alang na ang din mismo ay sumulpot sa gitna ng kanyang paliligo at wala sa posisyon upang magbigay ng panayam sa kanila. Matapos tawagin, ipinakilala ni Sheng Guozimo ang kanyang sarili. Nang makita ang kanyang talento, tinanong ng din kung natuto ba siya mula pagkabata o kung may guro na nagpayo sa kanya. Sumagot si Zimo na nagsimula siyang matuto sa edad na 13. Bukod pa rito, nakipagkonsulta na siya kay G. Shen sa bayan sa loob ng nakaraang 4 na taon. Naniniwala siya na ang kaalaman ni G. Shen ay lampas sa kalangitan. Sa katunayan, iniisip niya na kung si G. Shen ay may kakayahan sa paglinang, siya ay magiging immortal. Mausisa ang din at hiniling kay Zimo na basahin ang anumang tula na isinulat ni G. Shen dahil hindi pa niya ito naririnig. Hindi alam ng din kung aling, Wildman, ang sapat na maswerte upang makakuha ng talentadong kayamanan. Umaasa siyang hindi sinira ni G. Shen ang mga pagkakataon ng bata. Noon din, sumagot si Zimo na maraming tula ang naisulat ni G. Shen, sa makatuwid, babasahin niya ang isang tula na ibinigay sa kanya ni G.
Shen nang ipadala siya nito. Sinimulan ni Zimo ang pagbigkas ng tula, at bilang resulta, lahat ng nakarinig nito ay naramdaman na dinala ang kanilang isip sa isang misteryosong lugar. Gayunpaman, huminto si Zimo at nagulat nang makita ang Dean na nakaluhod sa lupa. Pagkarinig ng tula, napagtanto ng Dean na ang berso ay malalim at patula, nagbibigay ng isang malinaw na imahe ng buhay na may mga pagbabago. Dahil dito, pinuri niya si Ji Shen sa pagiging karapat-dapat na magturo ng isang Confucian sage talent at naniniwala na siya ay isang hindi kapani-paniwalang nilalang. Tinanong pagkatapos ng Dean si Zimo kung saan nakatira si Ji Shen at ipinahayag ang kanyang pagnanais na bisitahin siya sa lalong madaling panahon. Kung maaari, gusto niyang magturo si Ji Shen sa academy at naisip pa niyang gawin siyang Dean na ikinagulat ni Zimo. Sa huli, hinawakan ng Dean ang kamay ni Zimo at umalis upang hanapin si Ji Shen. Samantala, nakatanggap si Chen Pingan ng bagong gawain upang lumikha ng isang bagong sekta, at ito ay dapat pangalanan na Ping-an. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.